Binuksan nito ang cigar holder ngunit nagdalawang isip itong kumuha ng stick dahil kasama siya nito. Kaya sa huli ay ibinalik lang nito ang holder sa bulsa. Don't mind me, you can smoke. Nah, I'm fine. Nagkibit balikat lang siya at uminom muli ng beer. I saw you talk to a guy earlier. Ah, si Julian? Yeah, sa may bar kanina. He raised an eyebrow. And you seem to enjoy talking to him. Nangtitrip lang yon kasi nagpustahan daw sila ng mga kaibigan niya. He asked me if I could play along with him. And you said yes? Ganun ba kadaling humingi ng pabor sa'yo kahit hindi mo kilala? Nagulat siya sa seryosong tono ng boses nito. Pero wala namang problema kasi. He just bought me a drink, that's it. Don't you even think na baka may ilagay siyang kung ano sa inumin mo? You could have been drugged. Pakikipagtalo nito sa kanya. Huwag kang ang OA, Clyde. Nakikipagkaibigan lang yung tao. I am not being overdramatic. Let me remind you that there are people after you. They tried to kidnap you. Kaya dapat nag-iingat ka na sa pagtitiwala sa mga taong hindi mo kilala. I'm not always by your side. Well, I'm sorry for being a burden. Hindi ko naman ginusto. Frustrated na ginulo nito ang buhok. That's not what I meant. Inubos niya ang laman ng lata bago tumayo. Salamat sa pagligtas sa akin ulit kanina. Babalik na ako sa kwarto. Itapon mo yung kalat. Padabog na aniya bago naglakad palayo. Michelle! Hindi niya pinansin ang pagtawag nito at patuloy lang siya sa paglalakad. Ang ayos ng usapan nila kanina tapos bigla siyang babasagin. Walang hiya naman oh. Ang ganda-ganda ng mood niya kanina eh. Michelle! Tawag ulit ni Clyde sabay pigil sa braso niya. Hinabol na pala siya nito nang hindi niya namamalayan dahil sa pagkaasar dito. Aakyat na ako sa kwarto. Look, I'm sorry. I didn't mean to hurt your feelings. I'm just worried about you. Pag-i-explain nito. Okay, nagulat ito sa sagot niya. Kaya napatingin ito sa mukha niya. Can you let me go now? Ilang segundo ang lumipas bago ito bumuntong hininga at nagsalita. Okay. I'm just fucking jealous earlier kaya ko nasabi yun sa'yo. Siya naman ang nagulat sa sinabi nito. You're what? Don't make me repeat what I just said, Michelle. Let's go back there. Ayoko pang bumalik sa kwarto. Anito sabay hila sa kanya pabalik sa pwesto nila kanina. Jealous? He's jealous? Seryoso? Tama ba ang narinig niya? Naglinis naman siya ng tenga kaya imposibleng nabibingi lang siya. Wait, breathe. Ayana, breathe. Kinikilig ako. Nang maupo ulit sila sa buhanginan ay inakbayan siya ni Clyde at pinasandal ang ulo niya sa balikat nito. Sleep, I'll wake you up later. Let me just stay with you for a while. Masuyong anito bago hinalikan ang ibaba ng ulo niya. Paano siya makakatulog kung bigla-bigla na lang itong magiging ganoon ka-sweet? Parang tumatalon sa trampoline ang puso niya dahil sa kilig na nararamdaman. She's sure 100% sure that she already fell for him. Chapter 24. The white curtains began to open, and she was greeted by the people she loves. Some are tearing up, but most of them have a big smile on their faces. She smiled back at them as she held her lily of the valley wedding bouquet tightly in her hands. The whole chapel was decorated with different white flowers, and that beautiful song was the only sound that she could hear that moment. She walks forward, slowly as she met his eyes, his gorgeous eyes that matched the white tuxedo that made him the most handsome man in the world, who is waiting at the end of the aisle. He is waiting for her. She smiled at him, as if it was only the two of them in that place. He was looking intently at her, as she continued to walk forward to meet her parents. She smiled at them and kissed their cheeks. Mom, Dad, I love you, anak, her dad said, and lent his arm to take her to the man she's marrying today. At that moment, she accepted this man in her life, the only man she loved after those years of pain and longing for someone. The only man who made her believe that she's capable and ready to love again, the man who came unexpectedly and became her savior. He stepped forward to greet them,
without breaking their eye contact. He kissed her mom's cheek and gave her dad a hug. She even heard him saying, "Thank you, Dad." His parents came forward and gave her a kiss as well before letting their son take her to the altar. "Stunning," he whispered to her ear that made her heart flutter. The priest started the ceremony and even gave a heartwarming homily. Kurt went forward to give their wedding rings to the priest. The priest blessed the rings and have them exchange rings. "Hey," Clyde gulped and cleared his throat. "I suck at this and my friends would probably film this to make fun of me. But here it goes. Everyone knows I'm the man who considers my business as my girlfriend. Most people cringe because of that. My parents even begged me to have a steady relationship, and my friends laugh at me, as they have their own relationships, but here I am, the first one to marry." "Hello, Jazz and Kurt." Ngumisi ito at humarap pa sa mga kaibigan, kaya napahalakhak ang mga bisita nila. "But then, you came into my life and made me realize a lot of things. And because of you, I laugh, I smile, I even got scared for the first time. And I dare to dream more because of you. I never thought I would be this happy. Kahit na minsan ay hindi ko gets ang mood mo. Okay lang. I promise to be here for you always. Thank you for the miracle you brought to my life." Tears started to stream down her cheek. Hindi niya inaasahan ang mga sinabi ni Clyde. She doesn't care if it's for pretend. Basta ang alam niya ay masaya siya ngayon. Nakatitig lang ito sa mga mata niya habang nagsasalita ito. He's nervous, but he still managed to say those words. "We met in a very unexpected way. It was the moment I thought I'm alone. And after years of pain and longing, you were the one I let to wipe my tears away. The only man who made everything colorful in my eyes again. The man who was there for me, even without me asking for it. Thank you for being my savior, and I promise to be with you, as well especially, when you need me the most." Binigyan niya ito ng isang matamis na ngiti, kahit tuloy-tuloy ang agos ng mga luha niya. She's going to say the words right now, dahil baka sa pagkakataong ito lang niya masabi ang mga iyon. "Thank you and I love you," she said without breaking her eye contact with him. Sumeryoso ang mukha nito, kaya iniwas niya ang tingin dito at ibinaling na lang ang atensyon sa mga bisita nila na pumapalakpak na. "You may now kiss the bride," the priest announced. He removed her veil and cupped her cheeks while looking intently at her eyes. He slowly bent down and gave her a kiss on the lips. Her hand went to his shoulder as she closed her eyes to savor the moment. "Tama na yan! Gutom na kami!" sigaw ni Caden na ikinahalakhak muli ng mga bisita. Clyde cut the kiss, ngunit hindi nito kaagad inalis ang atensyon sa kanya. Tinitigan siya nito habang nasa pisngi pa rin niya ang mga palat nito. "You love me, ha?" He breathed at her. They were interrupted by the photographer to instruct them about the photoshoot. After the ceremony, kaya hindi na siya nakasagot, sinabing iyon ni Clyde. Thankful siya dahil hindi niya alam kung ano ang isasagot sa lalaki. Nasa kalagitnaan na sila ng wedding program sa isa sa mga function halls sa Balisin Island. Maurice did a great job dahil walang palya sa program. Wala rin silang na-experience na problema simula kanina sa seremonyas hanggang ngayon. "Ma'am, freshen up muna po kayo," bulong sa kanya ni Maurice nang lumapit ito sa kanya. Nagpaalam naman siya kay Clyde. Sinulyapan pa nito ang mga kasama niya bago ito tumango at bumalik sa pakikipag-usap kina Kurt. Kasama si Maurice at ang makeup artist ay nagtungo sila sa isang private room malapit sa function hall. "Haggard na ba ako?" Bahagyang tumawa ang dalawa. "Naku, hindi. Kailangan lang mag-freshen up dahil may pictorial pa ulit kayo later sa fireworks display," ani Maurice. Tumango na lang siya at nagsimula na ang makeup artist na i-retouch ang makeup niya. Inayos din ng assistant nito ang buhok niya dahil medyo nagulo na iyon kanina. Hindi rin naman nagtagal ay natapos na ang mga ito sa pag-aayos sa kanya. Inalis na rin naman kasi ang belo at buntot ng gown niya, kaya parang long gown na lang ang damit niya. "Mauna na kayo, magpapahinga lang ako ng 5 minutes, aniya sa mga ito. "Sige po ma'am, sunod na rin po kayo." "Sunod na rin po kayo kaagad dahil baka hanapin kayo ng asawa niyo," tukso sa kanya ng makeup artist. She smiled and thanked them bago lumabas ang mga ito.
Siya naman ay nagsalin ng champagne sa isang kupitan at ininom iyon. Nakakapagod pala ang ikasal. 10:00 pa lang kaninang umaga ay nagsimula na silang mag-shoot para sa video at photos, kahit 4:00 pa naman ng hapon ang kasal. But she admits that she enjoyed it. Napapatawa na lang siya kapag kinukulit siya ni Clyde sa sinabi niya kanina sa wedding vow niya, dahil sa tuwing magtatanong ito ay may mang-aabala sa usapan nila, and Clyde was irritated by that. Nang maubos ang champagne ay lumabas na rin siya sa kwartong iyon. Malamig ang simoy ng hangin sa pasilyong lalakaran niya papunta sa function hall. She heard footsteps behind her, kaya napalingon siya ngunit wala naman siyang nakitang tao roon. Yabag iyon ng takong ng sapatos at sigurado siyang narinig niya iyon, kaya nagtataka siya dahil siya lang naman ang tao doon. She heard a whisper, "You don't deserve to be happy." Ngunit wala naman talagang ibang tao sa likuran niya, kaya kinilabutan siya at dali-daling naglakad patungo sa hall. "Ayana!" She almost screamed when she heard her name. "Oh my gosh, Jazz! Aatakihin ako sa puso," anya rito sabay haplos sa kaliwang dibdib. "Hinahanap ka na kasi doon. Baka magbala si Clyde kapag naisip niyang nawawala ka. Kaya pumunta ka na doon," anito sa kanya sabay sulyap sa likod niya. Napakunot noo siya at akmang lilingon sa likuran niya nang hawakan nito ang braso niya at hilahin siya papunta sa hall, kaya wala na rin siyang nagawa kundi magpatiano dito. "There you are. Where have you been?" tanong ni Clyde sa kanya nang bumalik siya sa pwesto nila. "Nag-retouch. Nagpaalam ako sa'yo kanina, di ba?" anya rito bago uminom ng tubig. "Yeah, pero kanina pang nandito ang makeup artist mo. So I told Jasmine to get you. Are you tired?" Umiling siya rito. "Nope. May champagne kasi sa kwarto kanina. Uminom lang ako ng isang baso," ngisi niya rito. They were entertained by the speech of their family and friends. Parehong umiiyak ang mga nanay nila, samantalang ang paalala naman ng mga tatay nila ay magkaroon kaagad ng apo ang mga ito. They were both shocked at napatingin na lang sa isa't isa dahil sa sinabi ng mga ito. Samantalang puro kawalang hiyaan lang ang pinagsasasabi ng mga kaibigan nila, kaya parang naging comedy bar ang reception na iyon. Bandang 9:00 na ng gabi nang i-announce na magkakaroon ng fireworks display para sa bagong kasal. They were instructed to go to their designated place na kalayo sa mga bisita dahil sa video op. "Ma'am sir, usap lang po kayo and act sweet." Muted naman po ito sa video. Then the fireworks started. Napatingala sila pareho at sabay ding napatitig sa isa't isa. She smiled at him and he did the same as he caressed her cheek. "I heard you said you love me," anito. "I guess I can't run from that question this time, ha?" "Nope," anito habang titig na titig pa rin sa kanya. She took a deep breath and held his hands. She might regret this later. But heck, she's deeply in love with this man. Na-overwhelm yata siya dahil wala siyang ibang naiisip kundi ang mahal niya ito. Parang nagkaroon siya ng amnesia at ang naalala lang niya ay kasal na sila. She doesn't want to remember that this was just an act at kasama lang sa agreement nila ang pagpapakasal. But can she blame herself? All she can say to herself is, "Bahala na, basta mahal ko siya." She smiled sweetly at him and laced her fingers with his. "Yes, I love you. Don't you dare dump me right now. Kung babastidin mo ako, pwede bang bukas na lang? Let me enjoy this moment. Just act like you felt the same way, okay?" He was silent for a few seconds. Nakatitig lang ito sa kanya na parang pinaprocess ng utak nito ang mga sinabi niya. Wow, she really said it. Ang lakas ng loob niya, at para hindi siya masaktan sa ipinapakitang reaksyon nito, ay tumingala na lang ulit siya para panoorin ang fireworks. Basta masaya siya ngayon, bahala na bukas. Hindi pa nakakaisang minuto ang panonood niya sa fireworks, ay nararamdaman niyang muli ang mga palad ni Clyde sa mga pisngi niya at pinaharap siya nito. "Who said I'm gonna dump you? No, fuck that. I won't let you court me." "Sabi ng bukas mo na ako baste din eh," reklamo niya at kumurap-kurap dahil baka biglang magpatakan ang mga luha niya. "Mrs. Ayana Michelle, Miller Asuncion, you're mine now. Fuck that agreement of ours, wala akong pakialam doon. All I need was that confession of yours. Damn, I love you, Mrs. Asuncion. So much." And with that, his lips claimed hers kasabay ng paglakas lalo ng mga paputok na nagpapakulay sa madilim na kalangitan. Just like how he brought color to her life.
Damn, he loves her too. Chapter 25. Welcome aboard, Mr. and Mrs. Asuncion. Bati sa kanila ng flight attendant pagpasok nila sa eroplano. Inihatid sila nito sa kanilang first class cabin para sa flight nila papuntang Singapore. They went back to Manila after the wedding. Sa Singapore kasi sila pupunta para sa 5 araw na bakasyon nila. Magkatabi ang cabin nila ni Clyde pero may privacy pa rin sila. If only you confessed earlier, sweet na ang nireserve ko para sa flight natin. Bulong nito sa kanya. Mr. Asuncion, kasalanan ko pa ba? Aba, pasalamat ka nga eh. Kung hindi, hindi ka rin pala aamin. Ganting asar niya rito. Fine. Nasambit na lang nito bago naupo na sa upuan nito. Maya-maya naman ay bumalik ang flight attendant na may dalang 2 kupita ng champagne at isinerve sa kanilang dalawa. We'll be leaving in a few minutes. Please be comfortable and call me if you need anything. 3 oras lang ang naging biyahe nila at natulog lang sila ni Clyde sa 3 hours na iyon, dahil na rin siguro sa pagod ng araw na iyon. It was 4 in the morning when they landed. Nagtungo sila sa belt para kunin ang mga bagahe nila at dumiretso sa immigration. Matapos iyon ay lumapit sa kanila ang isang lalaki at nagpakilalang empleyado ito sa Marina Bay Sands at ito ang magiging driver nila papunta sa hotel. Nang makarating sila sa hotel ay kaagad nag-check-in si Clyde. Matapos iyon ay sinamahan sila ng isang staff papunta sa hotel room nila. Welcome to the Bay Suite. You have a king-size bed and a separate living area and dining. You have a complimentary bottle of wine. Would you like me to pour the wine for you? Yes please, sagot ni Clyde. Binuksan ng staff ang bote ng wine at nilagyan ang 2 wine glass doon. Matapos iyon ay magalang itong nagpaalam bago sila iwan. She opened the blinds and was amazed by the view in front of her. Medyo madilim pa kaya buhay pa rin ang city lights dahil bandang 8:00 pa ng umaga sumisikat ang araw sa Singapore. Lumapit sa kanya si Clyde at ibinigay ang isa pang baso ng wine. Ang aga ng wine, wala pa tayong breakfast. Natatawang aniya pero kinuha pa rin niya ang kopita at sumimsim ng wine. Do you like to order food? Nah, I'm good, mamaya na lang. Aniya rito bago ibinaling muli ang atensyon sa magandang view sa harapan nila. Clyde placed his wine glass on top of the table beside them. He then hugged her from behind. Masuyo nitong inikot ang mga braso sa kanya, placing his chin on her shoulder. Mahigpit ngunit masuyo ang mga yakap nito. She couldn't help but smile. She can't believe they are in another level and feels surreal. I changed our suite. I reserved for a 2-bedroom suite. But then, everything changes in just one snap. So, I requested to change our suite into 1 bed. And who said I'll sleep with you? Asar niya rito bago ko mawala sa yakap nito. He frowned. What? You'll be sleeping on the couch, Clyde Miguel. Ako sa kama. What? Lalong kumunot ang noo nito at gusto na niyang humalakhak ng malakas dahil sa frustrated na itsura nito. First night outside the Colombo? You heard me. No, I will sleep on the bed. Napapakamot sa ulong pagmamatigas nito. Okay, I will sleep on the couch then. Kumuha siya ng isang unan mula sa kama at akmang pupunta sa couch para humiga nang pigilan siya ni Clyde. Alright, you sleep on the bed. Kinuha nito ang unan mula sa kanya bago nagdadabog na inalis ang sapatos at polo at nahiga na sa couch. At hindi na nga niya napigilan ang pagtawa dahil sa hindi ito kasya sa couch ng hotel. Hanggang tuhod lang nito ang haba ng couch, kaya hindi talaga ito magiging komportable doon. Halika na, I'm just kidding. Tumatawang nilapitan niya ito pero hindi siya nito kinibro. Asus, nagtampo na po ang mama. Hoy, sige na, halika na. Hindi pa rin siya nito pinansin at nanatiling nakataklob ang unan sa mukha nito. She tried to grab the pillow but he gripped it tightly. Clyde Miguel, tampuhan ba ang gusto mo sa first night natin? You started it, anitong hindi pa rin kumikibo. I'm just teasing you. Napakamatampuhin mo naman po, mister. Teasing me ha? Sa wakas ay inalis na rin nito ang unan at hinarap siya. He stood up and walked towards her while he unbuckled his belt. Topless ito kaya litaw na litaw at nagsusumigaw ang mga abs nito sa harap niya. Nang maalis ang belt nito, ay itinapon na lang nito iyon basta sa kung saan. Bago botones naman ng pantalon ang inalis nito. Clyde, maghunos dili ka. Napapapikit na siya. So, were you teasing me, wife? Anito sa malalim na boses. She peeked and he was now putting his zipper down.
Clyde, ano ba? Ang aga-aga? She could feel his breath on her neck. Naramdaman din niyang ibinaba niya nitong tuluyan ang pantalon nito. Ilang segundo itong tumahimik kaya naman unti-unti niyang binuksan ang mga mata. Walang Clyde na sumalubong sa pagmulat niya ng mga mata, kaya hinanap niya ito. At napatawa na lang siya dahil komportable na itong nakahiga sa kama. Nagpalit lang siya ng damit bago nahiga na rin sa tabi nito. He moved closer and cuddled her. Let's sleep before exploring. Good night, I love you. Bulong nito at hinalikan ang noo niya. Unti-unti na rin siyang hinila ng antok. She sleeps with a smile on her lips. Hey, bulong ng isang baritonong boses na nakapukaw kay Ayana. Good morning, wife, anitong muli. She opened her eyes and was greeted by the most handsome man on earth. Para itong bagong gising na Greek god dahil sa perpektong mukha nito. She smiled at him sweetly. Good morning. Bumangon na siya at nag-inat bago sumulyap sa orasan. 10 a.m. Not bad. Akala niya ay hapon na sila magigising. Nang sumilip siya sa bintana ay buhay na ulit ang Singapore. Maraming tao na ang naglalakad at nakatambay sa may bay. I will be taking a shower. Wanna join? He have his playful grin on his face. Kaya naman binato niya ito ng ballpen na dadampot niya sa bedside table na ikinahalakhak lang nito. Matapos itong mag-shower ay siya naman ang sumunod. She wore a red floral button-down mini dress na tinernuhan niya ng flat sandals at maliit na sling bag na may lamang wallet at lipstick. Nagpatuyo lang siya ng buhok at nag-ayos ng sarili bago lumabas na rin. Nakaupo ito sa office table sa hotel suite nila at may kung anong binabasa sa laptop nito. Kaagad din namang lumingon ito sa kanya paglabas niya sa banyo. He was just wearing a plain white v-neck shirt, nude shorts, and a pair of white sneakers, but he looks like a hot model. Remind me to ransack your wardrobe. That won't do, anitong tinutukoy ang suot niya. La, wag kang Clyde, Miguel. This is decent. Napapaikot ang mga matang Anya. Kahapon pa sila nagtatalo ni Clyde, kaya iniba na lang niya ang topic. Saan ba tayo today? Eat first, then we'll go to the gardens by the bay. Chapter 26. Hello, Sephora. Ayana giggled when she spotted a big Sephora store inside Ion Orchard. Excited na pumasok siya at kumuha ng isang basket. Wala kasing Sephora shop sa Pinas, kaya kapag lumalabas siya ng bansa ay nagho-hoard talaga siya ng mga skincare and makeup items. Maganda rin kasi iyong pangregalo sa kapwa niya babae. At syempre, dahil mahilig siya sa makeup, she's a party girl, remember? Pumunta siya sa mga brand na trusted na niya at kumuha ng ilang produkto mula doon. Nang lapitan naman siya ng isang sales lady doon, ay nagtanong siya kung anong mga bagong skincare products na maganda at trending ngayon. She even got her new Foreo Luna 3 na talagang sikat ngayon dahil magandang facial cleansing gadget iyon at mayroon din iyong facial massage vibration. Matapos iyon ay sa scents siya pumunta. She got some for her friends and mom. Pati na rin si Jasmine at mama ni Clyde. Si Colleen, speaking of Clyde, patay, she totally forgot about him. Nang makita kasi niya ang store, ay walang imik na pumasok siya doon at tuloy-tuloy na ang pagkuha ng mga items. She bit her lower lip and looked for Clyde inside the store. Nang hindi niya makita ang lalaki, ay bumalik siya sa entrance at doon niya nakita ang kunot na kunot ang noong si Clyde. Dahan-dahan niyang nilapitan ito at kiming ngumiti. Hi, love. His piercing blue eyes questioned her, silently with his arms crossed on his chest. Halatang inip na ito sa paghihintay sa kanya, kaya kinain siya ng konsensya. Masyado yata siyang nasanay sa pagiging single noon, dahil madalas ay mag-isa lang naman siyang nagmumol. Nahihiyang ngumiti siya kay Clyde na hindi pa rin nawawala ang kunot ng noo. I never thought it was so easy for you to forget about me. Napangiwi siya sa baritonong boses nito. Halata doon na naiinis na ito sa kanya. Kanina pa talaga sila nagtatalo. Aniya sa sarili. Sorry na, I got so excited kasi wala namang Sephora sa Pilipinas eh. Napapakamot siya ng ulo habang nag-e-explain. Napadako naman ang tingin nito sa basket na hawak niya na halos mapuno na. She was surprised when he took the basket and went inside the store. Lahat ba to ay para sa'yo? This is too much. How many faces do you think you have? Supladong anito habang sumusunod sa kanya sa paglalakad. I got some for your mom and sister. Pati na rin kay Jazz.
aniya habang kumukuha pa ng ibang produkto at sinushoot sa basket na bitbit ni Clyde. If only I knew na shopping ang habol mo kaya dito na kanagyaya, hindi na sana ako pumayag. I should have stick to the original plan. O edi mag-shopping ka rin, no one's stopping you. Sagot niya rito habang nagtitest ng shade niya sa Makeup Forever. She got 2 bottles of foundations, 2 concealers, a primer and a blush, and tossed it over the basket. Nang sa wakas ay matapos siya sa pagpili ng mga produkto, ay nagbayad na siya sa counter. 2 paper bag ang napuno ng mga pinamili niya. At syempre, walang choice si Clyde kundi ito ang magbitbit ng mga bag na iyon. She grinned and gave her a quick kiss on his cheek. Libre kita later, don't worry. Nakangising anya rito bago nagpatiuna sa paglalakad. They were walking along Orchard Road nang mamataan niyang isang lola na nagtitinda ng ice cream sandwich. It was the famous street ice cream sandwich in Singapore, kaya hinigit niya si Clyde papunta sa stall ng matanda. Hi, I'll get 2 chocolate sandwich. Anya rito bago naglabas ng pera. 1.50 Singaporean dollars lang ang halaga ng isa niyon, kaya naglabas siya ng 3 SGD. What's that? Ice cream. Isa ito sa mga must-try dito sa Singapore, so we should try it together. Masiglang aniya. Nang makuha nila ang order ay naupo sila sa baitang ng hagdan sa Ion Orchard. I guess you've been here before. Panimula ni Clyde habang kumakain ng ice cream. Yeah, pero matagal-tagal na rin. It's good thing wala masyadong nabago dito. This is one of the countries I really wanted to go back. And you're with? Napatingin siya rito dahil sa tanong nito. Someone and not important, but I fell in love with the country and I even considered working here. And that someone was Andre. He always wanted to work in Singapore, kaya dito ito nag-OJT and eventually got hired by the same company after graduation. Bumibisita siya rito noon at nagustuhan niya rin ang bansa, kaya pumasok din sa isip niya na magtrabaho na lang din doon. But she thought her parents won't love the idea, at isa pa ay may kumpanya silang siya lang naman ang nagmamana. Then they broke up. Kahit gusto niyang bumalik sa Singapore mag-isa, ay hindi niya magawa dahil ayaw niyang maalala ang mga lugar na pinuntahan niya kasama si Andre. But now that she's healed, it's high time for her to build new memories of this country with someone she loves the most. Ramdam niya ang pagtitig ni Clyde sa kanya kaya ngumiti lang siya rito. I just want to build new memories with you, so let's explore the country, okay? Matapos iyon ay tahimik na nilang inubos ang ice cream nila and then continued exploring the Orchard Road after that. Napadaan sila sa isang Hermes store at naalalang mahilig ang kanyang ina sa Birkins bags. Mayroon kasing limited edition na hindi ito makuha-kuha dahil hindi available sa mga stores na binibilhan nito noon. She went inside at nagbabaka sakali na makakuha siya ng bag. Samantalang si Clyde ay may tinignan lang saglit sa isang shop na nadaanan nila kanina. Hi, I'm looking for a black cuff box leather Silly Kelly 32 with Giliosh Palladium hardware. Anya sa sales associate na bumatis sa kanya. The lady simply looked at her as if she's scanning and judging her if she could afford a Hermes bag. She's just wearing a simple floral button-down dress, sandals, and her Chanel body bag, kaya sobrang simple lang ng itsura niya. Maglilibot kasi talaga sila ni Clyde, kaya hindi na siya nag-abala na magbihis ng sosyalin. Sorry ma'am, but we don't have a Kelly bag in stock right now. Anito. I see, but do you think the other stores around here might have a stock left? As much as I would love to help you with that, but I am not in the position to know that information. Nadismaya siya sa sinabi nito. It's true that not all people can get a bag from Hermes or any other luxury store. Madalas ay tinitignan ng mga ito ang expense history ng customer. O kaya naman ay kung mayroon na siyang ibang luxury bag. Or if you're a celebrity, then you can easily get a bag from any brand, especially Hermes. Pero kapag regular lady ka lang na naghahanap ng mamahaling bag, ay hindi nila sasabihin na may stock pa ng bag na gusto mo. They will try to persuade you to purchase a much less expensive bag. Do you think you'll have a stock within this week or month? Pagkulit niya rito. As far as I know, we will have new stocks by next year, ma'am. Anitong muli. Napanguso siya dahil sa sinabi nito. Wala na siyang nagawa kundi tumingin na lang ng ibang bag sa store na iyon. Hindi rin naman nagtagal ay dumating na si Clyde.
Nilingon niya ito ng nakanguso. Did you got it? Nakasimangot na umiling siya. Wala raw stock pero feeling ko ayaw lang maglabas ni ate girl. Kasi hindi naman ako bumibili ng Birkin or Kelly bag noon. Si mami lang talaga ang mahilig doon I see. I forgot to do something. Babalikan kita rito. Just check out other bags. Baka may magustuhan ka pang iba. Anito bago ibinaba ang mga paper bags sa isang lounge chair at lumabas na ng store. Marami pa rin namang ibang choice doon na pwede niyang bilhin. But her mom will surely be happy if she got that Kelly bag. Balak din sana niyang ibili ang mama ni Clyde dahil napansin niyang madalas ay Birkin bag ang gamit nito kapag nagkikita-kita sila. Pumili na lang siya ng clutch bag para sa mga nanay nila ni Clyde. It's not that elegant like the Kelly bag, pero sa tingin niya ay maa-appreciate naman ng mga ito iyon. She was about to pay for those bags when Clyde arrived. May napili ka na ba? She pointed to the clutch in front of her, but a man in mid-30s went out from the store's office. Mrs. Asuncion, anito na ikinagulat niya. Yes, I am Brian Choi, the store manager. I apologize for the false information that our sales assistant provided earlier. We actually have the Kelly bag that you requested to see. Would you like to check it out? Nakangiting anito sa kanya. Naguguluhan man ay nakangising tumango siya rito. Yes, please. My mom's dying to get that limited bag of yours. Umalis lang ito saglit at pagbalik ay may suot itong gloves na itim at dala na ang Kelly bag na ni-request niya. He explained each part of the bag, kung ano ang materialis na ginamit at kung ano-ano pa. I'll purchase 2 of that bag. One for you? Tanong ni Clyde. Nah, kay mama. She smiled and opened her wallet to get her credit card. You know you don't have to. Yup, but I want to buy something for her, and I think she loves bags too. She handed the card to Brian. The latter gladly accepted it and processed her payment. Matapos iyon, ay inayos na rin nito ang mga bag na binili niya. Brian Choi personally prepared it and handed the paper bags to them after. Here are your newly purchased Kelly bags, and because we are grateful to you for buying those items, we have a free gift for you. We prepared 2 pairs of twilly scarves for the Kelly bag. Anito bago inabot sa kanyang 2 pang paper bag na may kaliitan. Twilly scarf is like a bag handle protector. If your bag is as expensive as Birkin or Kelly bag, ayaw mo naman na magasgasan o madudumihan ang bag mo, kaya bibili ka talaga ng twilly scarf. Bakit kaya biglang umamin sila na may stock sila? Tanong niya sa sarili habang naglalakad sila. Babalik muna sila sa hotel para i-drop doon ang mga pinamili nila bago sila dumiretso sa garden by the bay. Siguro dahil maganda ako, no? Ganda ka, girl. Clyde can't help but grin as Michelle asked herself how she was able to purchase the Hermes bags for their moms. He actually had something to do with it. A bit. Nadatnan niyang nakabusangot si Michelle sa loob ng Hermes store. Pagpasok niya kaya alam niya kaagad na hindi ito napagbigyan sa gusto nito. Hermes stores were quite strict with their limited edition bags. It's either you're a lucky person or you're a rich and famous person. And for Michelle, she was branded as a regular lady customer for the sales associate who assisted her. He fished his phone from his pocket once he left the store. Hey man, Axel, how are you doing? Man, I heard you got married already and you didn't even invite me to your wedding. Sorry dude, our guests were just our families. Haha, just kidding man, so what's up? I'm actually in Singapore right now, and my wife really wanted to get those Kelly bag of yours here in your store at Ion Orchard. Unfortunately, they told her that those were out of stock. Can you do something about that? Dude, that's not out of stock, I tell you, but let me handle that. Thanks, we'll visit you soon man. No worries, I have to go now. Enjoy your honeymoon. And that was Axel Dumas. Yes, he's the Hermes CEO. Sometimes he has to pull some strings, especially for the woman he loves. He met Axel in a business conference in Europe 5 years ago. They both invest with each other's company, so they really became friends. And that's how Michelle got her Hermes bags. Thanks, dude. I owe you one. He sent a message to Axel after his wife purchased the items. Chapter 27.
Michelle, you ready? 5 minutes! Sigaw ni Ayana mula sa loob ng bathroom. Ngayong araw kasi sila pupunta sa Universal Studios, Singapore at na-excite siya dahil bata pa yata siya noong huling punta niya sa isang theme park. She wore a black crop top, white high-waisted shorts, and her white sneakers. Isang black backpack ang pinili niyang dalhin na bag para komportable siya sa paggalaw. She's 100% sure na para siyang batang first time makapunta sa park. Mamaya kaya komportableng damit lang ang sinuot niya. She put her wallet with cash and cards, cellphone, lipstick, and a pack of tissue paper inside her bag. Pang-ilan mo ng 5 minutes yan? Reklamo ni Clyde nang inisian lang niya kahit hindi naman ito nakikita. Matapos kasi niyang maligo ay nagpatuyo pa siya ng buhok at naglagay din siya ng scented lotion na binili niya kahapon sa Sephora. Vanilla scent iyon, kaya bet na bet niya ang amoy. She did her light makeup on her face and sprayed a small amount of her favorite perfume. Then she's done. Paglabas niya ay nakahilata sa kama si Clyde habang kinukutingting ang telepono nito. Finally, you're done. Akala ko ay nakatulog ka na sa loob. Anitong hindi nag-aangat ng tingin sa kanya. She laughed. Nagjo-joke ka na ngayon, Clyde Miguel. She caught a glint of a smile on his face when he faced her and stood up from the bed. Ngunit agad iyong nawalan dahil biglang nagseryoso ang mukha nito nang makalapit ito sa kanya. I think we have to cancel our activities today. She frowned and hit his arm. Ano ba? Bakit naman? Why do you smell like an ice cream? Are you seducing me, wife? He leaned over and sniffed her neck. Nahigit niya ang kanyang hininga dahil sa sobrang lapit nito sa kanya. Parang uminit yata sa kwarto nila kahit naka-full blast ang air conditioner doon. What the heck are you saying? Stop it and let's go, she managed to say. Hindi pa rin ito tumitigil sa paghingot sa leg niya, kaya bahagya niya itong itinulak. Dapat pala mamayang gabi na lang ako naglagay ng lotion. Kainis naman tong si Clyde, aniya sa sarili. Mamayang gabi para walang istorbo. Sagot ng malanding parte ng utak niya. Shut it! Mariin niyang ipinikit ang mga mata at kinalog-kalog ang ulo. I'll go even without you. Bakala ka dyan. Anya rito bago pinitik ang noo nito at naglakad na palabas ng suite nila. Nang makasakay sila sa elevator, ay doon lang niya napagtuunan ng pansin ang suot nito. He was wearing a V-neck army green shirt, light brown shorts, and a pair of white sneakers as well. Iyon lang at tanging relo lang ang suot nitong aksesory. Nang makababa sila sa lobby, ay naroon na ang ibinuk ni Clyde na grab car. Did you book a premium car? Tanong niya kay Clyde nang makita niyang isang itim na Mazda CX-5 ang modelo ng sasakyan na naghihintay sa kanila. Yes, he opened the door for her. Bakit? Pareho lang yun, tsaka yung normal ah. Wala lang. She just rolled her eyes with his response. Hindi kasi siya pumayag na mag-rent sila ng private car para may magamit silang sasakyan sa buong stay nila sa bansa. Ang rason niya ay nang ma-experience naman ni Clyde ang mag-commute at maglakad sa streets dahil sa Manila ay never nitong na-experience iyon. Kaya wala na itong nagawa kundi ang sundin na lang siya kaysa mag-away pa sila. Pero ngayon nga ay premium car pa ang kinuha nito. Papunta lang naman sila sa USS. May kalayuan kasi ang Sentosa Island kung saan nakatayo ang USS. Pwede naman silang mag-tren at bus papunta doon. Pero nagreklamo ang mahal na hari, kaya pumayag na siya na mag-book na lang ng Grab. They were almost at Sentosa when Clyde's phone rang. We're almost at Resorts World. What? No way. Napasulyap si Clyde sa kanya. Alright, what else can I do? Bye. Lumingon ito sa kanya. What? That was Ate Claire. She asked me if we could babysit Claren. Anito sa kanya. Really? Asan sila? On their way to meet us. Sa USS na rin daw. They have an urgent meeting kaya di niya maiisama si Clay. Claire is his older cousin. Sa US nakabase ang mga businesses ng mga pinsan nito, ngunit may business ventures din daw ang mag-asawa sa Singapore, kaya siguro nandoon din ang mga ito. She met the rest of his family on their wedding day. Malaki rin pala ang pamilya ng mga ito, yun nga lang ay hiwa-hiwalay sila. Nang makarating sa Resorts World Sentosa ay dumiretso sila sa USS at doon hinintay ang pinsan ni Clyde na hindi rin naman nagtagal at dumating din. Nako, pasensya na ha.
Nakaabala pa ako sa honeymoon ninyong mag-asawa, ani Ate Claire. Good thing you know, simangot ni Clyde, kaya siniko niya ito sa tagiliran. Okay lang yun ate, huwag mong intindihin yan. Mas okay nga ito eh. Mas mag-e-enjoy namin ang theme park. I really don't know kung bakit mo pinatulan itong pinsan kong sintu-sinto. Asar ni Ate Claire kay Clyde bago ibinigay sa kanyang isang handbag. May mga damit pamalit dyan si Clarence. Bigyan mo na lang ng milk kapag humingi siya. Pero kumakain naman siya ng kahit ano. So, hindi kayo magkakaproblema. Paliwanag nito. Kinuha niya iyon at inilagay sa loob ng bag niya. Mabuti na lang talaga at naisipan niyang magdala ng backpack. Saktong-sakto ang mga gamit ng bata sa loob ng bag niya. Nagpaalam na rin si Ate Claire sa kanila at sa anak nitong si Clarence. They call him Clay. 5 years old ito at talagang napaka-cute na bata. Hi Clay, do you still remember me? The kid smiled at her and hugged her. Yes, you're pretty. Anito na ikinatawa niya kaya binuhat na niya ang bata bago tumingin kay Clyde. Kids doesn't lie. Bili ka na ng tickets, Clyde. Nakasimangot lang ito habang nakatingin sa kanila ni Clay. Hindi naman mahilig sa letrang C ang pamilya ni Clyde ano. Maya-maya pa'y bumalik na ang mahal na hari na nakabusangot pa rin. Ano na namang problema ng mamang ito? She got the tickets and gas when purchased the VIP tour. Ano ka ba naman, Clyde? Bakit VIP to? I just thought that it might be easy for us to take the tour since we have a kid with us. Kesa pumila ka pa sa mga rides. Siguradong maiinip ang batang yan. Anito na ikinatango niya. May punto naman ito kaya pumunta na sila sa VIP reception sa labas lang ng gate ng USS. They were greeted by the staffs and offered the couch for them. Habang hinihintay nilang magbukas ang gate, pasado 9:00 pa lang kasi ng umaga at 10:00 ang bukas niyon. They also served complimentary drinks for them at binigyan din sila ng guide map ng buong lugar at nag-brief tungkol sa magiging tour nila. Isinuot din nila ang ibinigay na ID ng mga staff. 10 minutes before 10 a.m. ay inassist sila ng staff at pumasok sila sa VIP entrance ng park. They were introduced in front which embarrassed her. Samantalang si Clyde ay poker face lang habang si Clay ay tuwang-tuwa dahil may mga mascot ng Minions na kasama nila. Matapos iyon ay nag-start na ang tour nila starting from the Hollywood team. They had a picture with the Minions and Gru. Minions! Clay ran and hugged the Minions. She took a picture of him with the mascots. Mom and Dad, you can join your baby. I will take your picture, singit nung tour guide nila. Si Clyde naman ay biglang nagka-energy at inakbayan pa siya sa paglapit kay Clay. The kid was at the center and they both squatted for the picture. Sunod ay binuhat ni Clyde ang bata, gamit ang isang kamay bago inakbay sa balikat niya ang isa pa. What an adorable family. Ow, so cute. Rinig niyang bulungan ng mga turista na nakapila para magpa-picture sa Minions. Nauna kasi sila, syempre naka-VIP ticket sila. Sunod na pinuntahan nila ay ang Madagascar team. Doon tuwang-tuwa si Clay dahil halos lahat ay pambata ang rides. Sumakay sila sa carousel na imbis na mga kabayo ang sasakyan ay mga characters ng Madagascar. I will ride Alex! Alex! Impit na tili ni Clay na tinutukoy ang lion na character sa pelikula. She helped him to ride the lion bago naupo na rin sa katabing character niyon na isang giraffe. At nang lingunin niya si Clyde, ay napatawa siya sa itsura nito. He was riding the penguin at sobrang laki nito para sa ride na iyon. He was back with his famous poker face pero tuloy pa rin siya sa pagtawa dito. Matapos doon ay sa Shrek Far Far Away Land naman sila nagpunta. They entered the castle and most of the guests are kids and their family. I'll just wait for you here, ani Clyde sa kanila. No, you're coming. She pulled Clyde. Mabuti na lang at hindi na ito nagreklamo pa. Ngunit sa likod lang nila ito palagi at minsan pa'y naririnig niya itong bumubulong na tungkol sa fucking green ogre. Sa loob ay maging siya ay namangha dahil sa magandang effects doon. At syempre, tuwang-tuwa ang batang kasama nila. Namamanghang nakatingin siya sa malaking screen doon at hindi namalayan ang grupo ng mga lalaking teenager na nagkakatuwaan at nagbibiruan. Kaya muntik na siyang sumubsob sa sahig dahil nasagi siya ng isa sa mga ito. Mabuti na lang at naagapan ni Clyde ang pagbagsak niya at nahawakan kaagad siya sa bewang niya. Watch it! Seryosong anito sa mga lalaki.
Humingi naman ng paumanhin ang mga ito bago bahagyang lumayo sa kanila. You okay? Tanong nitong hindi pa rin binibitawan ang bewang niya. Dahil sa sobrang lapit nila sa isa't isa, ay amoy na amoy niya ang mabangong hininga nito, pati na rin ang manly scent nito. Pati ang Adam's apple nitong tumaas bumaba ay nakita rin niya. Yeah, anya rito bago umayos ng tayo at hinawakan ang kamay ni Clay. Lunchtime, sa isang restaurant sa Hollywood theme zone sila nagdesisyon na kumain. It was an American fast food diner who serves mostly burgers and fries. Clay sat on a baby high chair while they sat next to each other. Hindi naman mapili ang bata sa pagkain. At kumakain na rin ito ng mag-isa, mas lalo siyang natuwa rito. Matapos iyon ay nanood sila ng live play ng Sesame Street sa theater ng USS. She enjoyed it at lalo na si Clay. Tita, I want milk. Anito habang papalabas sila sa theater. Come on, we'll find a place where you can drink your milk. Nakakita sila ng bakanting bench na malapit sa roller coaster and Transformers ride. She took out the milk bottle and made a milk for Clay to drink. Nahiga rin ito sa bench at ginawang unan ang mga hita niya. Maya-maya pa ay nakatulog na ito habang dumedede. She looked up at Clyde who was watching them silently. I never thought you can be this sweet to a kid. I suddenly want to have kid now. Anitong matamang nakatingin sa kanya. Siya naman ay parang sasabog ang dibdib dahil sa biglaang pagtibok niyo ng malakas. Isn't he so sweet? Nginisian niya ito. Kanina nga ayaw mong isama si Clay sa atin. Tapos ngayon sasabihin mong gusto mo nang magkaanak? That's because we can't spend the day alone. May bata. But I guess that was a good thing. She chuckled. Ang ligalig mo rin, no? He just shrugged. Are you hungry or something? I just want something to drink. Anya kapag kuwan. He nodded. I'll get you some drinks. Stay here. Tutal ay mamaya pa siguro gigising ang isang yan. He said and kissed the top of her head before walking away. Inabala na lang niya ang sarili sa pagbabrowse ng mga pictures nila kanina. Ang cute nilang tatlo. She focused on Clyde's stolen picture. Buhat nito si Clyde sa mga balikat nito. He was teasing Clay as if he's going to let the kid fall. And that's so cute. Miss? Lumingon siya sa tumawag sa kanya. Isa itong batang babae na mukhang Singaporean. The girl handed her a long stemmed rose. Her forehead knotted. Is that for me? Yes, the guy told me to give this to you, Anito. Guy? Si Clyde? She smiled and accepted the flower. Thank you then. Nang tanggapin niya ang bulaklak ay kaagad din namang umalis ang batang babae. Ito talagang si Clyde, kung ano na lang ang maisip na kalokohan. But she'll admit it, it's sweet. She smiled and sniffed the rose. Ang bango niyon. Hey, I got you a frappuccino. Ani Clyde nang dumating ito sa kanya. Thanks, she took the drink. And for this, ang sweet mo. Aniya habang iwinawagayway ang rose. His forehead creased. Where'd you get that? A girl came to me, pinabibigay daw ng lalaki. Ikaw lang naman ang kakilala ko rito. So, I assume it was from you? Naguguluhang aniya. It's not. Ininspeksyon nito ang bulaklak bago inilibot ang tingin sa paligid. It took him a while before speaking. Never mind, must be from an admirer. Anitong nakakunot pa rin. Chapter 28. Nagising si Ayana sa mabangong amoy ng aftershave ni Clyde. Good morning, he huskily greeted. She smiled with her half-opened eyes. Morning. Hapon na nang umalis sila sa Universal Studio kahapon. Matapos doon ay kasama nilang mag-dinner ang pamilya ni Clay bilang pasasalamat sa kanila ni Clyde sa pag-aalaga sa bata. It wasn't really necessary dahil nag-enjoy silang kasama si Clay, but Ate Claire and her husband insisted, kaya hindi na rin sila nakatanggi ni Clyde. At ngayon ay may meeting kailangang attendan si Clyde kaya mag-isa muna siyang gagala. But for now, she wants to just lay on their bed. She was too tired last night dahil nag-init ang mga pisngi niya nang maalala iyon. It was a couple thing and it's normal since they're married already pero nahihiya pa rin siya. Get up now, sleepyhead. Let's get a cup of coffee before I leave. Mas lumakas ang amoy nang naupo ito sa tabi niya. Nagtama ang mga mata nila kaya ibinaon niya ang mukha sa comforter. Then she heard soft chuckles. Come on now, masuyong anito.
bago siya hinalikan sa noo, down to her cheek, to her nose, and to her lips. Her eyes widened. Hindi pa ako nagtutoothbrush. Nahihiyang bulyaw niya rito bago tumayo na at dumiretso sa banyo upang magsipilyo. She heard him chuckle. What a great way to start her day. It was a sunny afternoon in Singapore. Ayana decided to have a walk by the bay para libangin ang sarili. Dahil hindi pa bumabalik si Clyde mula sa meeting nito, she's glad that he's still checking on her no matter how busy he is. Tinanong nito kung nasaan siya at kumain na ba siya, at palagi rin siya nitong ina-update sa mga ginagawa nito, which is nice. From Clyde, "We're about to wrap up the meeting. I'll see you there. I miss you." She smiled with his recent text message. Hindi na niya ito inabalang sagutin dahil alam naman nito kung nasaan siya at wala naman siyang balak na umalis doon. Dahil doon na niya ito hihintayin. Tumingin lang siya sa paligid. It was peaceful and windy, kaya kahit mainit ay hindi siya nanlalagkit. "A penny for your thoughts?" A voice interrupted her. She looked at her side where the voice was, and she was stunned when she realized who owned the voice. Andre? There he was, standing beside her is her ex-boyfriend. He still looked handsome with his clean-cut hair. His face is clean as well. Walang balbas ito at mukha pa rin itong college student. The same Andre she knew way back then. Wow, it's been what? How many years? She lost count. Pinakiramdaman niya ang sarili. The pain she felt before was gone. Pati na rin ang pagmamahal dito. It's like someone is already in her heart. And that was Clyde. "Hey," he greeted her, smiling. "Hey," ganting bati niya rito. Although the pain and hatred were gone, her heart is pounding like crazy, and she doesn't know why. "How have you been?" he asked. "I'm great, actually. Ikaw?" "It's been a while," sagot niya rito. "That's good. Did you like the flowers?" Her forehead creased with his question. "Flowers? Kung ganoon ay ito ang nagbigay ng bulaklak kahapon. The long stem rose?" He smiled at her. "Yes, and the other ones when you were still in the Philippines." Nagulat siya. It explains why she has flower deliveries every other day at her office. Wala naman kasing notes sa bawat bulaklak, kaya hindi na siya nagtatanong kung kanino iyon galing. She sighed. "What do you want, Andre?" Diretsong tanong niya rito. "I want to come back to your life." Sinabi ba niyang wala na siyang galit dito? Well, she will take it back. Bumangon ang galit sa dibdib niya. Huminga siya ng malalim bago muling hinarap ito. "Come back where? Wala ka nang babalikan, Andre." "I still do. Naniniwala akong may pagmamahal ka pa rin na natitira para sa akin, Ayana." Napangiwi siya. Kung walang ipinagbago ang itsura nito, ay ganun din ang ugali nito. "Look, Andre, it's been years since you left me. Sa tingin mo ba ay hihintayin kita ng matagal? Ano ako, balik?" Kung hindi siguro niya nakilala si Clyde, ay malamang hindi pa rin siya nakakaget over kay Andre. Kaya nga siya nalulong sa pagpaparty noon dahil sa breakup nila. Naging mahirap sa kanya ang pag-move on dahil matagal ang naging relasyon nila nito. At ito rin ang first boyfriend niya. Everyone expected that they would marry each other. Kahit ang parents niya ay iyon din ang in-expect. But shit happens. At ipinagpasalamat naman niya iyon. Everything went unexpected. And she met the man she really loved. "Ayana, I will make it up to you. I promise. Bumalik lang tayo sa dati." Nagulat siya nang bigla siya nitong yakapin. Nagpumiglas siya ngunit malakas ito. Ayaw nitong bitiwan siya at mas lalo lang nitong hinigpitan ang yakap sa kanya. "Get your filthy hands off her." Nanigas siya nang marinig ang boses na iyon. Hindi naman iyon sigaw pero iba ang impact. There was a hint of authority and bitterness in that voice. Nagpasalamat na lang siya dahil inalis din ni Andre ang yakap nito sa kanya at nakita niya ang hindi maipintang mukha ni Clyde. Nagtatagis ang mga bagang nito habang nakatingin kay Andre. "Can't you see, man? I'm talking with my girl." Maangas na ani ni Andre. Kumibot-kibot ang labi niya dahil sa sinabi nito. Sasabat na sana siya nang magsalita naman si Clyde. "Your girl?" Anito bago tumawa ng mapang-asar. Lalo lang nagtagis ang mga panga nito at animo manatapak ng katabi. "Obviously," Andre replied.
And with that, she slapped him before marching beside her husband. Mahirap nang baka maniwala ito kay Andre. What the heck? Gulat na sambit ni Andre habang nakahawak sa pisnging nasampal niya. Mapula iyon at bahagyang bumakat ang palad niya doon. She is my wife, moron. The next time I see you around her, you're as good as dead. Iyon lang at hinila na siya ni Clyde paalis. Ilang minuto na silang naglalakad ni Clyde, ngunit wala pa rin itong imik. Hindi naman niya ito magawang kulitin dahil natatakot siya sa magiging sagot nito sa kanya. Parang kanina ay ang sweet pa nito sa kanya. Tapos ngayon ay para siyang nakasuot ng sando sa loob ng freezer. Ang lamig. Hey, are you mad? Maya-maya ay tanong niya rito. Hindi na kasi niya matiis na hindi sila nag-uusap. No, she pouted. Eh bakit hindi mo ako kinakausap? I don't have something to say, that's why. Nagpapadyak siya. Kausapin mo na ako kahit pagalitan mo ako, okay lang. Basta kausapin mo ako. Parang batang Anya rito. He stopped walking and faced her. Biglang lumakas ang pintig ng puso niya dahil sa simpleng pagtitik lang nito. Fine, I'm jealous with that man. Who was that anyway? Ang hirap mong iwanan saglit, may kung sino-sino nang nakakalapit sa'yo kapag hindi ako nakabantay. She rolled her eyes inwardly before giving him her sweetest smile. Asus, nagseselos naman pala. Akala ko nagalit ka na kasi baka isipin mong totoo ang sinabi ng isang iyon. That you're his girl? He's no match for me. Mayabang na anito sa kanya. Natawa naman siya dahil sa kayabangan nito. But she can only agree with him. Si Andre yon, my ex. Pero wala na iyon, I'm in love with someone else. I will shoot that ex of yours if I saw him again. Anito saka siya inakbayan at nagsimula na ulit maglakad. Nang tumingala siya rito ay napansin niyang nasisilaw ito sa init kaya kinuha niya ang dalang Ray-Ban shades at ibinigay iyon dito. Unisex iyon kaya okay lang na isuot nito. Mas lalong ang na-emphasize ang ganda ng shades na iyon nang ito na ang magsuot. It was perfect with his face and nose. Para tuloy itong model ng Ray-Ban. Ilang minuto pa silang naglakad bago nakarating sa bus stop. Let's go to Chinatown. Lumapad ang ngisi niya. Yes please, nandoon ang sikat na Hawker Chan. Sobrang miss ko na ang chicken nila. Isa iyong sikat na chicken restaurant sa Singapore. Dahil isa iyong 1 Michelin star. At iyon din ang cheapest restaurant na nagkaroon ng award galing sa Michelin Guide. Talagang masarap doon at dinudumog araw-araw. At hindi siya nagkamali. Bandang 3:00 ng hapon sila dumating sa Chinatown, ngunit marami pa rin ang customer doon. Kung ikukumpara niya sa Pilipinas, parang fast food chain ang Hawker Chan. Dahil maraming tao at maliit lang ang gusali niyon. Mayroon ding ilang branch niyon sa Manila, ngunit iba kapag sa Singapore branch siya kumakain. Mas authentic ang lasa. Stay here, ako na ang mag-order. Anya kay Clyde nang makahanap sila ng mauupuan. Pahirapan kasi talaga ang paghahanap ng bakanting pwesto doon. Try it, masarap. Anya rito nang ilapag niya ang mga order niya. She handed him a pair of chopsticks and a Chinese spoon. Then he started eating. Nagustuhan yata nito, kaya tuloy-tuloy ang kain nito. Hindi ka ba nag-lunch? Tanong niya dahil naubos kaagad nito ang in-order niya. He shook his head. No, nagmamadali akong makauwi sa'yo. Simpleng anito. Simple lang ang pagkakasabi nito pero naalog yata ang buong sistema niya dahil doon. Don't worry, kakain pa tayo sa labas. Marami pa dyan. She gulped the remaining water in her bottle before pulling him outside the restaurant. Nakakita sila ng dim sum stall kaya kumain sila doon. Nakalimang order yata si Clyde kaya natawa siya dahil sa sobrang lakas nitong kumain. Nang makontento ang tiyan nito ay nagpasya sila na bilhan ng pasalubong ang ilan sa mga kaibigan at katrabaho nila. Noong una ay ayaw pa nito, pero dahil naisip siguro nitong kukulitin ito ng mga kaibigan para sa pasalubong, ay pumayag na rin ito. Kumpara sa mga mall sa Singapore, napakamura sa Chinatown, para itong divisorya ng SG. Kaya halos lahat yata ng mga turista ay nagpupunta doon para doon bumili ng mga pasalubong at souvenirs. Nauna silang nagpunta sa tindahan ng keychains, mugs at ref magnets. Natuwa siya dahil sa promo na 15 pieces for $10, kaya kumuha siya ng marami. Mainit doon at kanina pa sila naglalakad, kaya naman pawisan na si Clyde.
Kanina pa itong nagpupunas ng pawis. Siya naman ay walang problema dahil sobrang komportable ng suot niyang shorts at its sleeveless blouse. Nakakita siya ng isang clothing stall kaya hinigit niya doon si Clyde. Humanap siya ng t-shirt na sa tingin niya ay susuot naman ni Clyde. Naaawa na kasi siya dito dahil sobrang pawisan na ito. She found a black cotton shirt that says 3SG. Maganda naman ang tela niyon at hindi rin badoy ang style. She handed it to him. What? He asked habang nagpupunas ng pawis. Try it. His forehead creased. No. Sige na pawis ka na oh. I said no. Lumabi siya rito. Ibabalik na sana niya ang damit nang mahagip ng mga mata niya ang isang sleeveless blouse na katulad ng design ng hawak niyang shirt. Look, I'll put this on para pareho tayo. Nakangising Anya rito. Wala itong imik na nakatingin lang sa kanya. Sige no love. Ilang segundo lang itong nakatingin sa kanya, kaya nawalan siya ng pag-asa at ibabalik na sana ang mga iyon sa rack nang bigla nitong kunin ang t-shirt. Just this once, and stop giving me that look. Baka iuwi kita kaagad sa hotel, he said before turning his back on her. Kaya naiwan siyang nakanganga. What the heck? Chapter 29. Love, ibibili ko lang si mami nito, turo niya. Nag-o-offer din ang mga ito ng on-the-spot writing, kaya iyon ang i-avail niya. Naghanap siya ng scripture na ipapasulat niya. Love, tawag ni Clyde sa kanya. I think I forgot my wallet at the clothing shop we went earlier. Anito habang kinakapa ang mga bulsa ng pantalon nito. Ha? Halika, balikan natin. It's okay, I can go back there. Hintayin mo na lang ako rito, anito bago ibinaba ang mga pinamili niya, saka lumabas. Wala na siyang nagawa kundi tanawin na lang ang likod nito. As an agent, they were trained to get their senses sharp. Kailangan matalas ang pakiramdam mo. Nobody knows when an enemy will attack you behind your back. Clyde sensed that someone was following them from the moment they landed their foot in Chinatown. Of course, his wife didn't know because she was busy with shopping. And he also didn't want her to know. Magpapanik iyon at makukutuban ng mga sumusunod sa kanila na may alam na siya. So instead, he diverted her attention and walked with her by the streets. Dinala niya rin ito sa masikip na area ng Chinatown para iligaw ang mga sumusunod sa kanila. Good thing she saw something to buy at iyon na ang pagkakataon niya upang malaman kung sino ang mga sumusunod sa kanila at ano ang pakay ng mga ito. He will surely break their necks if he knew that it was still her stupid ex-boyfriend. Dalawa ang sumusunod sa kanila. At he caught a glimpse of their faces and clothes. He manipulated them earlier. Lingid sa kaalaman ni Michelle na sinusundan nila ang dalawang magkasintahan na halos kapareho ng mga suot nila. Sinakto niyang siksikan ang mga tao bago siya lumiko at dinala ang asawa sa mas masikip na area. The man surely followed the wrong people at ngayon ay siya naman ang sumusunod sa mga ito. Nalaman na ng mga ito na mali ang sinusundan nila kaya hinahanap na sila ng mga lalaki ngayon. He waited for them at an empty street. He lit his cigarette and rested his back on the wall behind him. Looking for someone? He asked loudly. Gulat na napatingin ang mga ito sa kanya. They spoke in Chinese, but he still understood every word they say. Too bad, you lost us. Akmang susugod ang isa sa kanya, ngunit kaagad siyang nakailag kaya tumama ang kamao nito sa pader. He gripped the man's hand and twisted it to his back. The man was now his human shield. Kaya kung may dalang baril man ang kasamahan nito, ay hindi siya mapapaputukan nito basta. What is it that you want with my wife, ha? Wala ni isa sa mga ito ang sumagot. You know I can break your arm and leg in snap. So if you still want to go home with 2 hands and legs, you better answer my question, he said before twisting the man's arm harder, na ikinaigik naman nito. Stop, stop, the man begged with a strong Chinese accent. Are you going to speak now? Tanong niya rito habang nakatingin dito, when he heard a sound of metal. May dalawang Swiss knife ang kasamahan nito. He grinned before twisting the man's arm even harder. Try to move, he'll die. Banta niya rito ngunit malakas yata ang loob nito o talagang sutil lang dahil sumugod pa rin ito sa kanya. He quickly turned and kicked the guy's shin. Napaigik ito at napaluhod. Tinuhod niya ang baba nito sa kasinipa ang kamay
na may hawak na patalim kaya tumilapon ang Swiss knife sa di kalayuan. Lahat ng iyon ay nagawa niya nang hindi inaalis ang hawak sa braso ng kasamahan nito. "Who are you?" tanong ng mga ito. "I'm the one who should be asking that. Who are you? Who sent you?" Hindi nagsalita ang mga ito kaya wala na siyang nagawa kundi ilabas ang kanyang baril sa kanyang pantalon. It was a small gun that he usually bring when he's out for errands. Gulat ang rumihistro sa mga mukha ng mga ito nang makita ang hawak niyang baril. "Don't shoot! We didn't know who sent us. We were just receiving orders through text messages. And they are paying us before the mission, so that's why we do it quickly. And they pay a lot." Hindi siya nakontento sa sagot nito, kaya ikinasa niya ang kanyang baril. "Hold on! They told us to give this to the lady." Anang lalaki sabay abot sa kanya ng isang peraso ng papel. "You will die, Ayana Michelle," was written on the paper. Para siyang nabuhusan ng malamig na tubig dahil sa nabasa. Who dared to mess up with his wife? At alam ba nito kung sino ang totoong binabangga nito? He can kill for the sake of his wife, that's for sure. "Run! Don't try to look back or I will shoot you." At wala pang isang segundo ay kumaripas ng takbo ang dalawang lalaki palayo sa kanya. He fished his phone from his pocket and dialed Caden's number. "Chinatown, clean my trucks." Iyon lang at ibinaba na nito ang telepono. Kung mayroong CCTV camera na nakakuha sa nangyari kanina, ay kailangang iyon mabura. He doesn't worry because Caden can do anything. Kahit pa nasa ibang bansa siya, kaya nitong gawin ang pinapagawa niya. He's a genius. Pinagpagan niya ang sarili saka naglakad pabalik sa shop kung nasaan ang kanyang asawa. He walked with a piece of paper in his hand. He has to know if that was an empty threat or his wife is really in danger. Chapter 30. "So, dito yung mga damit ko ha. I will rearrange your walk-in closet at hahatiin ko ito sa dalawa." Paliwanag ni Ayana kay Clyde habang nakapamaywang. Tapos na ang ilang araw nilang honeymoon sa Singapore at heto sila ngayon sa bahay ni Clyde at nag-aayos ng mga gamit nila. They will finally move in together. Ang problema ay masyadong madly ang dating ng bahay nito. It wasn't a mansion dahil ang katwiran nito ay ano ang gagawin nito sa mansyon kung mag-isa lang naman itong nakatira doon. And he has a point. Tama lang sa isang maliit na pamilya ang bahay nito sa isang eksklusibong subdivision. It was a 2-story house with a garden and 2 garage. Malaki pa nga kung tutuusin. Mayroon itong 4 na kwarto, 1 sa baba at 3 sa taas. The master's bedroom is huge. Mayroong bathroom at walk-in closet doon. Bukod din ang home office ni Clyde sa pinakadulo ng bahay. Black, gray, and white ang kulay ng bahay. She doesn't have a problem with those colors dahil maganda iyon. Malinis tignan. But the interior of the house screams bachelor and he's already not. Kaya kailangan nilang baguhin ang ilan doon. "Go ahead love, hindi ako makikialam sa'yo." Anito habang inililibot ang tingin sa closet nito. "Good. Unfair kung basta ko nalang isisingit ang mga gamit ko rito." His gaze went to her, then he pulled her closer to him for a back hug. Ipinatong nito ang baba nito sa balikat niya at nakapulupot ang mga braso nito sa bewang niya. "I can't believe this scene will happen when we move in together. Noon kasi ay akala ko sa guest room katitigil. But now, we move in and got married without any pretension." Anitong halos bumubulong sa kanya. Nagtaasan ang mga balahibo niya sa batok dahil sa ginawa at sinabi nito. Even her, she didn't thought of anything like this before. "Pareho tayo. Akala ko nga ay hindi tayo magiging close dahil masyado kang tahimik at cold. Masyado kang suplado." "I'm not." "You are," aniya tapos ay binuntunan iyon ng halakhak. But he stopped her from laughing by facing her and claiming her lips. Tameme siya. Slowly she closed her eyes and kissed him back. It was a slow and sweet kiss and she's melting. He cupped her face and gently brushed her cheek, using his thumb. "I love you, wife." She smiled. "And I love you more, mister." She gave him a quick kiss on the lips bago kumawala sa hawak nito at pumunta sa tapat ng cabinet para doon makipagtitigan. Baka kung saan pa mapunta ang paglalambing nito at wala na silang magawa para sa araw na iyon. They started unpacking her things and putting it in the cabinets.
She cleared all his accessories and put it on the other side. Sa kabilang bahagi niya ilalagay ang mga accessory niya. For a man, he has a lot of clothes, shoes, and accessories. Kung sabagay, hindi niya yata nakikita itong nag-uulit ng suot na damit. 3:00 na nang matapos sila sa paglilipat ng gamit niya. She decided to check the company at para na rin makibalita doon. Thursday pa lang ngayon at sa Lunes pa ang balik niya sa trabaho. Clyde drove him to the office. Sasaglit din daw ito sa Club Deluxe at susunduin din siya mamaya para sa dinner nila. Nakasimpleng dress lang siya at hindi naman kalat ang tao sa building kaya walang nakapansin sa kanya. She was about to enter the elevator to her office when she heard familiar voices. Nang lumingon siya sa pinanggagalingan ng mga ito, ay nakita niya ang team para sa current project nila. Tipon-tipon ang mga ito sa isang sulok at halatang may masinsinang pinag-uusapan. She crept towards them. Ano na nga kasi? Kailangan nating malaman ang desisyon ni Ma'am ASAP. Nasa honeymoon nga, nakakahiya namang istorbohin natin. I know, kaya lang paano tong project? Lagot din tayo kapag di natin nahabol yung deadline na binigay nila. Ano ba yan? Singit niya. They went silent for a few seconds before screaming her name. Mukhang hindi kaagad nag-sink in sa mga ito na nandoon siya. Para siyang aparisyon kanina dahil sa gulat na rumehistro sa mga mukha ng mga ito. Naku, nakauwi na pala kayo ma'am. Ay hindi, aniya bago natawa sa kakornihan ng sarili. She told them they can have a short meeting at her office, kaya sumama na ang mga ito sa kanya paakyat sa opisina niya. Walang humpay ang pagtatanong ng mga ito sa kanya habang nakasakay sila sa elevator at hindi rin niya dala ang mga pinamiling pasalubong. Her secretary had the same expression when she saw her walking towards her direction. Mukhang hindi rin nito inaasahan ang biglaan niyang pagdating. She requested for some reports before entering her office at sa pagkakataong iyon ay siya naman ang nagulat. Punong-puno ng bulaklak ang opisina niya. Different kinds of flowers and bouquets. Sinong may pakana nito? Wow! Her employees said in unison. Grabe pala magpakilig si Sir Clyde. Ilang araw na kayong magkasama tapos may pagganito pa siya sa ngayon ma'am? Clyde did this? Tanong niya sa sarili. Pero kaagad ding nawala ang pagtatanong niya sa isip. Nang pumasok ang sekretary niya, dala ang mga dokumentong hiningi niya. Nalimutan kong sabihin sa inyo ma'am. May nagpadala po niyang mga bulaklak. Andre daw po. Walang surname, just Andre. Napahinga siya ng malalim. Dahil sa narinig, mukhang hindi titigil sa pangungulit si Andre. They heard a loud blag. Nahulog pala ang dalang clipboard ni Jacqueline. Sorry, nadulas sa kamay ko. Anito bago nilimot ang mga papel at clipboard sa sahig. Okay ka lang ba, Jack? Oo nga sis, kanina ka pa wala sa sarili. May sakit ka ba? What happened? She curiously asked. Wala ma'am. You know, it's the time of the month kaya medyo may cramps. Anito sabay tapik sa puson kaya tinanguan na lang niya ito. She asked her secretary to order some coffee and snacks for them para sa meeting nila. May kailangan palang ipa-approve ang mga ito sa kanya para sa mga supplier. Good thing na isipan niyang sumaglit sa opisina. Kung hindi ay sa Lunes pa niya marireview ang lahat ng iyon kahit sobrang urgent na pala. They settled down on the couch and talked more about the project. Maaga pa naman at 7:00 raw ang dinner nila ni Clyde. After Michelle went inside the company building, Clyde drove off to the Lux headquarters. He has to know if the threat he received was empty or not. Nandito na pala si Loverboy. Kumusta ang Singapore? Bati ni Kaden sa kanya nang makapasok siya sa office ng team nila. Huwag Singapore ang kamustahin mo, tol. Siya ang kamustahin mo. Nakapagtanim ka na ba, Clyde? Ngisin ni Jaden bago nakipag-high five sa kapatid. Jasmine was comfortably sitting on the couch while reading a book. Samantalang si Kurt ay nakaharap lang sa laptop nito. Binato niya ng nadampot na magazine ang magkapatid na nailagan naman ng mga ito. Have you read my email? Yeah, we already did. Sino sa tingin mo ang pwedeng gumawa niyon kay Ayana? Tanong ni Jazz. You know some of the board of the directors in her company. Mahigpit niyang kakompetensya ang mga iyon sa posisyon. Kurt raised an eyebrow. And you think they can kill just for a position? This time, it was him who raised an eyebrow. Ano ka ba, baguhan?
People tend to do crazy things just for money. Well then, you have to prove that theory of yours. Para malaman mo ang sunod na hakbang na gagawin, she is your wife. I know, simpleng Aniya. Natigilan siya nang may maalala. We also met her ex-boyfriend, and he wanted to get back with her. Ouch, may kaagaw pala si loverboy natin. Sa pula o sa puti, ani Kaden. Kay Clyde syempre, loyal ako. Patol ni Jaden dito. Bakit naman niya gugustuhin mapahamak si Ayana kung gusto naman pala niyang makipagbalikan? Singit ni Jazz. Maybe he's a psycho, sagot ni Kurt sa tanong ni Jazz. Igagaya mo pa sa'yo. Burn! Sabay na sambit ng magkapatid bago sabay ding sumipol. He rolled his eyes. Hindi nga pala matino kausap ang mga ito minsan. He had to gather information before involving his friends with this. Baka mamaya ay wala naman pala siyang kailangang ipag-alala. Chapter 31. Good morning, Ma'am Ayana, bati sa kanya ni Chris nang mabungaran siya nito sa lobby ng kumpanya. Papunta sila ngayon sa site at dahil hindi makakasama si Clyde ngayong araw, ay sasabay siya sa mga empleyado niya sa shuttle. Once they are complete, they hop in the van immediately para hindi sila tanghaliin ng dating sa site. Sa Nasugbu, Batangas iyon ay may kalayuan sa Maynila. Halos 3 oras ang itinagal ng biyahe nila bago nakarating sa mismong site. Init ng araw ang sumalubong sa kanila, kaya nagpasalamat siya at nakasuot siya ng long sleeves polo at jeans. Binati kaagad sila ng mga tauhan nila doon at lumapit sa kanila si Miko na siyang nauna sa site dahil may dala itong sariling sasakyan. He led the tour at the construction site at ipanakita sa kanya ang progress ng project. At natutuwa naman siya dahil ilang buwan pa lang ang nakakaraan ay mabilis ang paggalaw ng mga trabahador, lalo na at may deadline na ibinigay si Clyde para sa luxurious hotel and resort na iyon. He took some photos of the construction site para maipakita kay Clyde iyon, and she might be needing it soon sa report niya. Matapos ang maikling tour ay bumalik sila sa tent. Iyon ang nagsisilbing paghingahan ng mga engineer at architects nila. May sarili namang barracks ang mga trabahador doon, kaya hindi siya nag-aalala. The company made sure of their safety while working for them. Ma'am Ayana, nagpapadeliver lang kami ng food. Mag-water ka na muna, sabi ni Amber sabay abot ng isang mineral water sa kanya. She accepted it and drank from it. Napakainit at kanina pa siya pinagpapawisan. Ang init, I can't believe nakakatagal kayo rito. Sampit niya habang inaalis ang long sleeve polo. Nakasuot siya ng itim na sando sa loob, kaya okay lang na alisin na muna niya iyon para mapunasan niya ang pawis niya sa likod. Nasanay na lang kami, ma'am. Minsan lang naman din sobrang init. Nataon lang siguro ngayon. Minsan kasi maaliwalas tsaka malakas ang hangin, sabi ni Shell. True, malapit lang to sa beach area eh. Gusto mo bang samahan ka namin doon, ma'am? Ang ganda ng beach. Hindi na kailangang i-develop. Napangiti siya nang marinig ang salitang beach. Talaga, parang ang sarap tuloy maglangoy dahil sa sobrang init. Natatawang Aniya sa mga ito. Kumuha siya ng isang unused folder at ipinaypay sa sarili. Don't worry, kapag off nating lahat, mag-beach tayo. Sabi pa niya na ikipanalakpak ng mga ito. Maya-maya pa'y dumating na ang pagkain nila na ipinadeliver ni Amber. They gathered inside the tent to eat their lunch. Mula iyon sa isang sikat na fast food chain. Mukhang walang ibang mabibilhan ng pagkain dahil nasa liblib na lugar sila. Ang mga trabahador naman ay may sariling rasyon ng pagkain, courtesy of the company as well. Nagsimula na ulit sila sa mga trabaho nila. Kanya-kanya ng trabaho ang mga ito pagdating sa site. Wala naman siyang gagawin so she decided to go out and look around. Hindi na niya inabala ang mga sarili. Naisuot ang polo dahil basang-basa pa rin iyon ng pawis. With just her improvised fan, she went out of the tent. Tirik na tirik ang araw ngunit abala ang lahat sa pagtatrabaho. Parang oras lang ng pagkain ang pahinga ng mga ito. Ma'am Ayana, tawag sa kanya ni Miko. Oh, saan ka pupunta? Tanong nito. Sa may beach area lang, magpapahangin saglit. Sagot niya sabay turo sa likod niya. Samahan na kita, baka maligaw ka pa. Natawa siya pero hindi na rin siya tumanggi. They silently walked to the beach area. Malakas ang hangin, pero payapa ang dagat.
Kung bibilangin ay nasa 5 minuto yata silang naglakad papunta doon. Napakalaki nga pala ng lupain ni Clyde. Few moments later, she heard the calming sound of the waves. At doon bumungad sa kanya ang napakagandang tanawin. Asul na asul ang kulay ng tubig at puting-puti naman ang kulay ng buhangin. She excitedly removed her sneakers and folded her jeans before running towards the water. Binasa niya ang mga paa at parang umaliwalas ang pakiramdam niya dahil sa malamig na tubig sa paa niya. Natatawang umupo naman si Miko sa di kalayuan habang pinapanood siya. Bago pa man siya matuksong lumusong sa tubig ay lumayo na siya doon at pumunta sa pwesto ni Miko. Sa ilalim iyon ng puno kaya malilim doon. Mas sumarap ang simoy ng hangin dahil nasa lilim sila ng puno. Bakit pala di nyo kasama si Sir Clyde ngayon? Akala namin ay magkasama kayong bibisita ngayon. May biglaan siyang meeting sa Cebu at hindi niya pwedeng i-reschedule kaya ako na lang ang pumunta. Tumango-tango ito habang nakatanaw sa malayo. I see. I'm wondering. What? How did you two meet? Napakanutnoo siya dahil sa tanong nito, kaya nilingon niya ito. She caught her breath when she realized he was now looking at her directly. Hindi niya rin inaasahan ang tanong nito dahil walang sino man ang nagtatanong sa kanya kung paano sila nagkakilala ni Clyde. Hindi naman siya dapat kabahan dahil wala namang pagpapanggap na nagaganap sa kanilang dalawa ngayon. They love each other and they are married for real. She cleared her throat and looked away. Sa club. Before I take over the company, laman ako ng bar sa BGC. At madalas din sila doon ng mga kaibigan niya. And my dad knows him as well. She said truthfully dahil totoo namang nangyari iyon. Then, you eventually fell in love with him? Tanong nitong muli. Yeah, hindi ko inaasahan. Hindi kasi siya masalitang tao but he always put his words into actions. Kaya mas nararamdaman ko, she said dreamily. Miko remained silent for a few seconds before answering her. Sana all. Natawa siya rito. Hey, what's with you? Broken-hearted ka ba? Sort of. Sagot nito habang nilalaro ang daliri ang puting buhangin. Spill, minsan lang ako makipag-usap ng matino. He sighed before looking at her, then at the view in front of them. I have this huge crush on my high school classmate. Maganda ito, mayaman, matalino. She's one of the campus celebrity. And I was a nerd way back then. Matalino ako sa math. But that's it. I had a few friends, pero hindi talaga kami pansinin. I doubt she still remembers me. Then after high school, we went to the same university. Magkaiba kami ng course. She had a boyfriend and that's when I decided to be better. I changed everything about me from clothes to body build. Tumingin ulit ito sa kanya. But she still didn't notice me. She was speechless for a moment, but she managed to tap his back lightly. Siguro it's time na magpakilala ka naman sa kanya. Don't wait for her to notice you. Yeah, maybe I'll do that. Anito kapag kuwan bago tumayo at pinagpagan ang pantalon. We should get going, baka hinahanap na tayo. Hindi niya namalayang matagal-tagal din nila ang tinigil nila doon. Kaya tumango siya rito at tumayo na rin bago isinuot ang sapatos at pinagpagan ang pantalon. Saka hinabol si Miko na nauna nang naglakad sa kanya. Malapit na sila sa tent nang makarinig sila ng malakas na ingay kung saan. Ayana, look out! Napatingin siya sa itaas at nakita niya ang pagpatak na ng kung ano mula sa construction. Everything went slow motion as she saw a large cement brick falling to her. She heard screams and people calling her name. But she shut her eyes with fear when she felt someone pulled her and they fell on the ground. Hindi siya nasaktan at nanatili lang na may nakayakap sa kanyang mga braso. Clyde, she thought. He was always there to save her. She's sure it's him again. Unti-unti niyang binuksan ang mga mata upang tignan ang mukha ni Clyde. Ngunit nagulat siya nang nag-aalalang mukha ni Miko ang nabungaran niya. Are you okay? Doon siya natauhan. Nilingon niya ang pwesto niya kanina at doon bumagsak ang isang malaking bato na ginagamit sa construction. Basag na basag iyon dahil sa pagbagsak. She couldn't imagine if it fell on her head. Malamang ay basag pati bungo niya. Lumingon siya kay Miko upang magpasalamat.
But she was interrupted by a deep baritone voice. Michelle! Doon niya nalingunan ang asawang kanina pang nasa isip niya. With a creased forehead, he looked at her, then to Miko, then to the scaffold where the brick fell. Nakita rin niya ang mga nag-aalalang mukha ng mga empleyado niya. Kaya tumayo na siya at nagpasalamat kay Miko. Where the fuck is your construction helmet? Puna ni Clyde sa kanya. He was wearing his helmet habang siya ay wala. I forgot. Tumingin ito kay Miko. You should know better, Mr. Garcia. Everyone should wear personal protective equipment while on site. Hindi umimik si Miko at nanatiling nakatingin lang kay Clyde. Nagsukatan ng tingin ang dalawa, kaya pumagitna na siya. Let's just thank Miko for saving me. And where have you been? Kanina pa ako rito at hindi alam ng mga empleyado mo kung nasaan ka. Pinasadahan nito ng tingin ang suot niya. Huli na nang maalala niyang nakasuot lang siya ng tank top dahil sa sobrang init kanina. Nagpanting ang tenga niya dahil sa sermon nito. Okay, she forgot her helmet and vest. Ano bang ipinuputok ng butchi nito? Huminga siya ng malalim para manatiling kalmado. They will clash if she answers him back. In the car now, sabi nito, kapag Kwan sabay alis ng helmet sa ulo at ipinatong sa isang mesa palapit doon. Chapter 32. Bago siya sumunod kay Clyde ay kinumusta siya ng mga empleyado at tinignan kung may natanong mo ba siyang sugat. They also check on Miko and fortunately, wala itong sugat. What happened? I heard a loud crash. Nag-aalalang tanong ni Jack ang nang makarating ito sa pwesto nila. May dala itong ballpen at mga papel dahil may inaayos itong trabaho mula sa mismong site. Falling objects, hindi naman maiiwasan iyon. Anya rito. But we're fine. Nakahinga naman ito ng maluwag bago lumipat ang tingin kay Miko. The two were like exchanging silent thoughts, pero hindi na niya pinansin iyon dahil bumusina ang kotse ni Clyde sa di kalayuan, kaya tumakbo na siya patungo doon. That's why I keep telling myself to get here after my meeting. Kung ano-ano na pala ang ginagawa mo rito. Panimula nito. And what are you pertaining to? Na naglalakwatsa lang ako kaya ako nandito sa site? Naiinis na tanong niya. Looks like it. Enjoying yourself with Mr. Garcia at the beach? Nanggigigil na hinarap niya ito. Well, mister, you should have stayed at Cebu kung pulos bintang ka lang din. Binuksan niya ang pinto. Mauna ka nang umuwi, marami pa akong tatapusing trabaho, sir. She stopped reaching for the door when she remembered something. She faced him again and said, Don't try to lecture me in front of my employees. Then she opened the car door. Come back inside, Michelle. We're not yet Nanggigigil na isinarado niya ang pinto ng sasakyan nito at nagmarcha patungo sa tent nila. Kinuha niya ang laptop ni Amber at siya mismo ang nagtuloy ng mga ginagawa nitong report. Hindi rin naman nagtagal ay naramdaman niyang nakasunod na doon si Clyde pero hindi niya ito pinansin. Itiniloy lang niya ang trabaho. Umabot ng 5:00 ang pasulpot-sulpot doon ni Clyde, ngunit hindi niya ito pinapansin. She focused on making the report. Sabay-sabay na silang nag-ayos ng mga gamit para makaalis at makauwi sa Manila. Michelle, let's go home, sabi ni Clyde, kaya natahimik silang lahat na nasa loob ng tent. Bumaling siya kay Amber. Tara na, nasaan na ba si Mang Kanor? Tanong niya sa kanilampasan si Clyde. Nang maispatan niya ang van ay kaagad siyang sumakay doon, kaya nagsisunuran na rin ang mga empleyado niya. Ang taray ng Alq, komento ni Chris. Huwag kang maingay bakla, bad trip pa si Ma'am Ayana. Pinaandar na ni Mang Kanor ang sasakyan, ngunit bago pa ma-slide ni Jack ang pinto, ay sumilip doon si Clyde. My patience is wearing thin, Michelle. Let's go home. Blanco ang ekspresyong tinignan lang niya ito bago bumaling kay Mang Kanor. Tayo na po. Opo, naguguluhang anito. Siguro ay natatakot ito sa ekspresyon ni Clyde. Even her team were feeling awkward in the situation. Napuno naman ng tawanan ang van dahil sa mga paandar ni Chris. Ngunit nakikinig lang siya at hindi nakikisali sa biruan ng mga ito. She remained silent dahil naiinis pa rin siya kay Clyde hanggang ngayon. Mang Kanor, may stopover pa po ba tayong madadaanan? Opo ma'am,
Titigil mo na ho ba tayo? Opo, mag-dinner na muna tayo, total gabi na rin. At baka ma-traffic tayo mamaya pagdating sa Alabang. Shell, tawagan mo si Miko. Sabihan mo na mag-dinner muna tayo sa sunod na stopover. Si bullied husband ma'am, hindi mo sasabihan? Bahagya siyang natawa sa hirit nito. No, hayaan mo siya. Asus, isa pa itong paveve. Halata naman kasi madam na nagselos lang iyon kay Miko. Makita ba naman kayong magkasama at tawa ng tawa? Tapos niyakap ka pa ni Fafa Miko? Kinikilig na sabi ni Chris. Miko is part of the team. Pwede bang lahat na lang pagseselosan niya? Baka mamaya si Mang Kanor pagselosan na rin niya. Hindi malabo yan ma'am. Kung hindi niyo ho na itatanong ay maraming nagkakagusto sa akin nung kabataan ko. Gumisi sila sa sinabi nito. Kita nyo, ang swerte ng asawa niyo Mang Kanor. Nagsiselos ho ba kayo sa mga lalaking kaibigan ng misis ninyo? Sumilip ito sa rear view mirror. Hindi naman ma'am. Bakit ho hindi kayo nagsiselos? Dahil crush na crush ako ng misis ko noong nasa high school pa lamang kami. At saka hindi naman ho gwapo ang mga kaibigan niya. Di hamak na mas gwapo ako. At saka ako na ho ang asawa, wala na silang magagawa. Flex, hirit ni Chris. O diba, hindi dapat nagsiselos kasi kasal na. Parang teens naman kung puro selos. Naiiling na sambit niya. Ilang minuto lang ang nakaraan nang makarating sila sa sunod na stopover. Mang Kanor parked the van in front of a pizza restaurant. Halos kasunod lang din nilang dumating si Miko sa lugar na iyon. They went inside and ordered food for everyone. Restroom lang, paalam niya saka tumayo. Out of order ang restroom sa loob ng restaurant, kaya no choice siya kundi sa loob ng building siya mag-CR. He spotted a man looking at her once she got outside the restaurant. Nakasuot ito ng baggy jeans, t-shirt at cap. Nakaramdam siya ng uneasiness dahil dito. Baka hold-upper ito at siya ang natripang biktimahin. May mga guard naman siguro doon na mahihingan niya ng tulong kung sakali. She shrugged the idea and went inside the restroom. She peed and checked herself afterwards. May ilang tao doon kaya medyo natagalan siya dahil sa pag-ihi. Dahil kakaunti lang ang cubicles doon. Nang makalabas ay pinakiramdaman niya kung may sumusunod sa kanya o ano. Nilibot din niya ang tingin sa lugar kung nakabantay pa ba doon ang lalaking nakita niya kanina. And luckily, wala na ito roon. Kaya payapa siyang naglakad pabalik sa restaurant. Nang makarating siya sa loob ay nakaserve na ang mga pagkain at siya na lang ang hinihintay para makapagsimula ng kumain. But she was surprised to see her husband sitting with her team. Katabi nito si Mang Kanor at busy sa pakikipag-usap sa huli. Unfortunately, wala nang ibang space kung hindi ang upuang katabi ni Clyde, kaya wala na siyang nagawa kundi umupo na doon. Let's eat, ngiting anunsyo niya. Where have you been? Bulong ni Clyde. Restroom, simpleng tugon niya. Sabay kagat si slice ng pizza na kinuha niya. Napasulyap naman siya sa pinggan ni Clyde na wala pa rin laman hanggang ngayon. Huli na nang ma-realize niyang hinihintay nito na ikuha niya ng pagkain dahil palaging siya ang naglalagay ng pagkain nito sa pinggan kapag kumakain sila. Pinag-isipan niya kung ikukuha ba niya ito ng pasta, ngunit sa huli ay naisipan niyang pangatawanan ang pagtatampo rito. At hindi ito nilagyan ng pagkain sa pinggan, kaya wala itong nagawa kundi ang sumandok ng sariling pagkain. Sasabay ka na sa akin this time, Michelle, and I won't take no for an answer. Bulong nito bago kumuha ng pizza kapag kuwan. And he's right. Matapos ang dinner nila ay inakbayan siya nito para hindi siya makatakas at sumakay sa van. Nagpaalam ang team niya sa kanila at nang makaalis ang mga ito ay sa kanya hinarap ang asawa. What the heck is your problem? Sa van ko nga gustong sumabay eh. Don't be so childish, Michelle. Pahihirapan mo pang magmaneho si Mang Kanor. Ibang way ang bahay natin kumpara sa kanila. Doon lang niya naalala iyon. Oo nga naman. Napakaarte mo kasi, Ayana. Hinanap niya ang kotse nito at pumunta doon para buksan na ang pinto. Ngunit hindi nito ina-unlock iyon kaya tinignan niya ito ng masama. Let me in. I wanna go home already. He chuckled and fished his car keys from his pocket. Itinaas nito iyon at pinindot.
but the car in front of her did not triumph. Instead, the car on the other side of the parking lot triumphed. Kaya tumatawang naglakad papunta doon si Clyde. Siya naman ay nagpapadyak dahil sa pagkairita. Walang imik na sumakay siya doon at nag-seatbelt. Clyde glanced at her wife who is peacefully sleeping. Gabi na at nasa biyahe pa rin sila dahil sa traffic. He brushed her cheek and stuck her strands of hair behind her ear. He decided to visit the site after his meeting in Cebu, but he was disappointed with what he saw there. Masayang naglalakad sina Miko at Michelle mula sa kung saan. They are laughing and talking, as if they are the only persons in the world. Jealousy took over his mind. She's even wearing a tank top at litaw na litaw ang mapuputing bisig nito. And he lost it when a brick fell down at her. Mabuti at nandoon si Miko dahil hindi niya aabutin iyon. Kahit pa binilisan niya ang pagtakbo. Tumingala siya at tinignan ang pinagmulan ng batong iyon. Walang tao at wala ring ibang gamit doon. Dahil scaffold lang ang nandoon. His forehead creased. What's going on? Nawala siya sa pag-iisip ng dahilan nang mapansing nakayakap pa rin si Miko sa asawa. That's when he stepped in. He felt bad when he realized he scolded her in front of her employees. She's embarrassed and he understands it. Nang hindi siya nito pansinin buong maghapon, ay nilibot niya ang buong site. There's something odd about the incident earlier dahil mukhang sinadya iyon. But he got nothing dahil abala sa trabaho ang mga trabahador nila. He put his earpiece on. Light, do you copy? What's up? Could you check if there's a CCTV camera near my location? Dude, paki-on ng tracker mo, tamad na sabi nito. He clicked a button on his watch. Okay na, faster. Sandali ha, ang demanding natin no. Clyde, nasa liblib na lugar, ang site nyo, tapos aasa kang may malapit na CCTV cam dyan. Pero dahil magaling ako, may camera ang kotse mo. His gaze immediately went to his car and to the spot where the brick fell. Medyo malayo pero sakto ang pwesto ng kotse niya. Posibleng nakuha nito ang nangyari. Good, review the footage and tell me kung nahagip ng kamera kung bakit may bumagsak na bato kay Michelle kanina. What? May nangyari ulit sa asawa mo? You heard me. On it, I'll text you the details when I'm done. O kaya naman dumiretso ka na rito sa looks mamaya. Inalis niya ang earpiece at ibinalik iyon sa bulsa ng coat niya. Clyde got frustrated as his wife insisted in riding the van instead of his car. Pero wala siyang nagawa kaya nanatili lang siya sa likod ng van at sinusundan ang mga ito. They stopped at the stopover and so he did. Kakapark lang niya nang makitang lumabas ng restaurant ang asawa. Lumingon ito sa lalaking nakatingin din dito. His forehead creased as the man checked out his wife. Mabilis na naglakad si Michelle papunta sa restroom at sinundan ito ng lalaki. Hey, tawag niya rito. Kunot noon naman itong lumingon sa kanya at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Bakit? Anong kailangan mo? Maangas na tanong nito. Ikaw, anong kailangan mo sa babae? The man grinned at him. Bakit? Tipo mo? Huwag kang mag-alala, ibibigay ko sa'yo pagkatapos ko. Parang tumaas ang dugo niya sa ulo dahil sa narinig. He threw a punch on the man's face. Sa gulat nito at nasapul ito sa nguso, kaya pumutok iyon. Pero nang makabawi ay gumanti ito ng suntok sa kanya na nailagan niya kaagad. He saw some women going on in their direction, kaya dinala niya ang lalaki sa isang abandonadong shop doon. Wala iyong laman at open space din. Ngunit madilim kaya hindi sila gaanong mapapansin. Sino ka bang pakialamero ka? Sinubukan nitong abutin siya ng suntok, pero mabilis siyang nakaiwas. The man was in his mid-40s, and that's the reason why he's too slow to punch him. He grabbed the man's arm and twisted it. Napaigik ito sa sakit kaya sinipa niya ang likod ng binti nito na nakapagpaluhod dito. Tulog ka muna. Then he punched him hard on the face. Then he blacked out. He glanced at the whole place. May nakita siyang mga gamit na lupid doon. Kaya mabilis na kinuha niya iyon, tsaka itinali ang mga paa ng lalaki. Kinapkapan niya ito. He has a .45 caliber handgun on his waist. Nakaipit iyon sa pantalon nito. He also has a butterfly knife and a picture of his wife. Napamura siya nang makita niya iyon.
He turned on his tracker and put on his earpiece. King to Jay, do you copy? King, what's wrong? I need you to pick up a package for me at dalhin iyon sa Lux. I will send you the location and you should get it within 10 minutes. Cool, got it, King. Great, thanks. Package is a term they use when they will transport someone from a certain place to another. Clearly, there is someone after Michelle, and he has to protect her. Chapter 33. Naalimpungatan si Ayana dahil sa simoy ng hangin na tumatama sa mukha niya. She slowly opened her eyes. Nasa kotse pa rin siya at nakababa ang mga bintana niyon. Nakakumot sa kanya ang coat ni Clyde. And speaking of Clyde, her gaze went to the other driver's seat. There he is, watching her intently like she will be gone any minute. She felt butterflies in her stomach with the way he's looking at her. And it was the same feeling she felt when he confessed his feelings for her. Hey, malumanay dabati nito. Got a good sleep? She blinked twice and cleared her throat. Yes. Bakit hindi mo ako ginising? Kanina pa ba tayo nakarating? Ngayon lang niya napansing na sa tapat na pala sila ng bahay nila. I don't want to interrupt your sleep. Mukhang pagod na pagod ka. She pouted. Ikaw ang pagod na pagod sa ating dalawa dahil galing ka pa sa Cebu kanina. He remained silent for a few seconds before brushing her cheeks. I miss you. Sorry about earlier. I was damn worried and jealous at the same time. Kay Miko na naman? Who else? Every time I'm not with you, nilalapitan ka ng isang yun. Reklamo nito. A smile formed in her lips while watching him. Don't be. Friendly lang talaga si Miko. Isa pa, we're married already. Bawas-bawasan mo ang pagsiselos. You know that I love you. With that, she felt his lips claiming her. Softly at first, and then with a sudden gradation of fervency that made her cling to his neck. His burning mouth was parting her lips, making her whole body jelly, and sending her wild shivers. A soft moan escapes from her mouth as he explores her mouth with his tongue, evoking from her sensations she had never known she was capable of feeling. Before she could even think of it, she kissed him back. Her fingers ran through his hair as she felt a burning sensation in her body she couldn't explain. Let's get inside, Clyde whispered between their kisses. She nodded and together they entered their house. It's true that making out is the best way to make up. She shook her head while grinning with a thought. Shower muna ako, sabi niya pagpasok nila sa kwarto. I'll shower with you, wife. Ayana's face suddenly turned red with his response. She looks away and finds a distraction from the bedside table. She bit her lower lip to stop herself from smiling. She removed her jewelry. Then she headed to the bathroom. Finally, you're here. Kanina pa kaming naghihintay. Reklamo ni Jazz nang makarating si Clyde sa Lux. They are inside the conference room for an emergency meeting. Puyat si King, hayaan mo na. Ngising sabi ni Caden sa kanya. He sat on his seat then scowled at Caden. What's up? Tanong na lang niya kay Kurt. Kurt handed them papers compiled in a folder. Then he turned the projection on and went in front of them. He opened the folder and read the words in the first page. Mission, Shadow. Ayos, new mission. Akala ko magkakaugat na ako rito eh. Sa kumpanya mo kasi ikaw maglagay. Para kang pabayang boss dahil wala ka sa opisina araw-araw. Puna ni Jazz. Nakakatamad, maliligalig ang mga tao ko doon. Iiling-iling na sagot ni Caden. He silently looked at Kurt, waiting for them to settle down. Are you done, kids? Seryosong tanong nito matapos ang pag-uusap ni na Jazz at Caden. Caden just grinned and raised a peace sign. This is an urgent mission. The Princess of Spain, Princess Olivia, will visit the Malacanang Palace tomorrow. The head security of the royal family had a sudden death and they are still investigating it. That's why the NIC, National Intelligence Center, suspects that there is something odd about this death. Kaya ibinigay sa atin ang misyon na ito. May party sa palasyo bukas ng gabi at dadalo tayo doon. As you all know about the Shadow Mission,
We will act as guests or civilians while on mission. Our priority is the President and his daughter. The NCI will have other agents on shadow as well for the princess' safety. Other information and the guest's profile are in the report. I expect you to study it thoroughly para sa mission bukas. Ayos. I need a new set of tax, sagot ni Jaden. Ako rin, saan tayo bibili tol? Tanong ni Caden sa kapatid. Doon sa mahal syempre. Tama, yung hindi masasaktan ang ating flawless skin. Jazz rolled her eyes while hearing the two. By the way, we have to work clean. Kung may mangyari man, the party should go on. And we have to wrap it up quickly, understood? Copy, sabay-sabay na sagot nilang apat. Good, see you tomorrow. I have to go back to my office now. May meeting ako in an hour. Sabi nito bago lumabas na ng conference room. Napaka-busy talaga ng ating kaibigan, sambit ni Jaden, matapos ang ilang segundo ng katahimikan pagkalabas ni Kurt. Nagpapayaman palalo para hindi magutom si Jazz pagkasal na sila. Jasmine threw a crumpled paper at Jaden. Anong tingin niyo sa akin, patay gutom? Still looking forward to a wedding, sabat niya. Masama ang tinging ibinalingan siya ng babae. Isa ka pa, Clyde Miguel. Who said I'm going to marry him? You? The siblings laughed with what he said. Halata naman sa mukha ni Jasmine ang pagkapikon nito. The two obviously still love each other. They are just too stubborn to admit it. Isang malakas na umpog sa ulo ang kailangan ni Kurt at isang halik lang galing kay Kurt ang kailangan ni Jasmine. They knew the two too well dahil bata pa lang ay magkaibigan na sila. Anyway, Caden, did you get something from the footage? Baling niya kay Light. Oo, I almost forgot. Tumayo ito at binuksan ang laptop. Maya-maya lang ay nakaplay na sa projector screen ang footage ng aksidente ni Michelle. Was that Ayana? Oh gosh, is she okay? Tanong ni Jasmine nang mapanood ang video. She is. He slumped back on his chair as he watched the video once again. There was someone at the scaffold that time. Hindi masyadong kita ang mukha dahil malayo ang sasakyan niya sa mismong pinangyarihan ng insidente. But there was someone. Can't you make it more clearer? Dude, I'm not a magician. Pixelated na iyan lalo kapag nag-zoom in pa tayo. But lucky you, I'm a genius. I can do something about that person at the scaffold. Kahit damit lang o kahit malaman natin kung babae o lalaki ang suspect. It's still a progress. Thanks. You should get someone to look after Ayana. Suggestion ni Jaden. Yeah, I'm thinking of that now. Kahit sa opisina at kapag nasa labas lang siya ng bahay. Since ikaw naman ang kasama niya sa bahay. Sabi naman ni Jasmine. He nodded at them. She's still receiving death threats. Nauunahan ko lang siya kaya hindi niya nakikita iyon. Then someone must be after her. At mukhang magaling pa dahil alam nito kung nasaan si Ayana. Hindi ba at may mga sumusunod din sa inyo sa Singapore? Yeah. You should be more careful, Clyde. I know. After his meeting at Lux, he decided to pick up Ayana in her office and grab some lunch since it's lunchtime. Pasakay na siya ng elevator nang mamataan ang isang delivery boy na may hawak na kahon. Para kanino yan? The guy looked at the card before answering him. Kay Ma'am Ayana ho, boss, sagot nito. He nodded. I'll receive it for her. I'm her husband. Sige ho, sir. Marami pa din ho kasi akong i-deliver. He gave him a piece of paper to sign it. Salamat, sir. Clyde waited for the guy to leave the next premises before he went to the fire exit and opened the box. Tama ang hinala niya sa kung ano ang laman ng kahong iyon. It was a dead rat inside, a glass coffin. He took the paper out and read it. See that rat? It's you, Ayana, and you fit inside the coffin. Soon, Ayana, soon. He also took out a printed photo of Ayana from the box. It was shot in Singapore, Ayana and Andre. Now he's positive that Andre was the reason why Michelle is in danger. Fuck that bastard. Chapter 34. You look pretty. Komento ni Clyde kay Jasmine nang makita niya itong nakaayos na.
They were still at the Lux headquarters for the final briefing. They have an urgent mission, and they will be attending a party at the Malacanang Palace. Malalaki at kilalang personalidad ang imbitado doon para iselebra ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Espanya. They weren't allowed to disclose the mission to anyone, even to his wife, kaya ang paalam niya ay business convention abroad kasama sina Kurt. Michelle decided to spend the night with her parents, and he had a Lux agent to look after his wife and family. Hindi pwedeng walang magbabantay dito habang wala siya. Pretty lang? Reklamo ni Jasmine sa kanya sabay nagpamaywang pa. Yeah, mas maganda pa rin ang asawa ko. Bias? Anak ng, napaka-sexy naman po ng aming baby girl, Jaden exclaimed as he entered the armory with his brother. Baka hindi sa mission makafocus si Kurt niyan, dagdag ni Caden. Jasmine's cleavage is peeking through her spaghetti-strap V-neck black evening gown. Hapit na hapit iyon sa katawan nito at may mahabang slit sa kaliwang hita nito. She's wearing a pair of black pumps to match her outfit. Naka-full makeup din ito at nakababa ang alon-alon nitong buhok. She isn't wearing any jewelry except for a pair of earrings. While the brothers were wearing the same kind of tuxedo and bow tie, they also had their hair the same way. Kung hindi nila ito kilala, ay malamang hindi nila alam kung sino sa dalawa ang sino. Clyde decided to dress simply. He's wearing a black tuxedo with a black necktie. They heard the door opened. Kurt stormed inside with his serious expression and an undone necktie. His gaze went to Jasmine and saw a smile forming in his lips. He surely fell in love with Jas all over again.